Istorya ng aking buhay. Kapanganakan at bago mag-aral. Tahimik ang umaga, sikat ng araw, nag-aantay ako na matapos. Kung nga pala si Jenrick Morano and 16 taong gulang at ipinanganak noong Enero 1, 2009. Pinanganak ako sa Baybay, Carigara, Leyte. Ako ay pangalawa sa aming magkakapatid at ang aking mapagmahal na ina at masipag na si Mergency Nibal. Siya ay maputi, matangos ang ilong, mahaba ang buhok, hindi katangkaran, siya ay mabuting tao. Samantala, ang aking pinakamamahal na ama na si Ricky P. Morano, ang pogi kong ama, medyo mapagkatangkaran, hindi masyadong maputi dahil sa pagkakonstruction niya. Sa kasalukuyan, nakatira siya sa Barangay St. Michael, Palo, Leyte. Nakasama sina Papa mula sa pagkabata. Naranasan ko na lagi silang nag-aaway sa harap sa aming magkakapatid dahil sa sugal na tinatawag na sabong. Habang ako walang magawa kundi manood lamang sa harap. Dahil wala akong magawa, lumalabas na lamang ako sa labas ng aming bahay. Buhay elementarya. Ako si Jenrick Nibal Morano, nag-aral sa Lontad Elementary School noong elementarya pa ako hanggang tumungtong sa grade 6. Dito ko na rin nakasama ang aking mga pinsan na kahit hindi kami magkaklase, ay kami pa rin ang nagsasama-sama. Kahit na ganon, hindi pa rin maiwas ang magkapikunan dahil sa aming ginagawang kalokohan. Minsan ay napapagalitan kami ng guro sa kadahilanan hindi kami nakikinig sa kanila habang nagtuturo sa harap. Umabot sa punto na gustong-gusto ko sana sumali sa banda, kaso hindi na daw pwede sa kadahilanan dalawa kami ng kapatid ko. Bawal daw ang magkapatid na sumali sa banda. Ngunit umabot sa punto na nahulog ako sa isang hagdan sa kadahilanan madulas pala ito. At dahil dito, hindi lang muna ako nagpasok sa paaralan. Pero kahit na ganon, nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon na pinagaling niya ang aking sugat sa ulo. Sa lahat ng problema, magagawa natin ng paraan o matamasan kung meron tayong panalangin sa Diyos. Mga araw sa junior high school. Ako nga pala si Jenrick Nibal Morano sa aking paglalakbay bilang isang mag-aaral sa Carigara National Vocational School. Ang pag-aaral ko sa Carigara National Vocational School, ang hindi ko makakalimutang mga pangyayari ay ang pagbibigayan ng totoong pag-iipagkaibigan at kung meron mang mga problema na kinakaharap yung isa, tinutulungan namin. At yan ang aking hindi malilimutan na mga pangyayari sa junior high school. Umabot din sa punto na walang-wala ako na halos wala akong may pasa sa mga performance task sa kadahilanan na hindi sapat yung baon ko para umili ng mga kakailanganin ng mga materyales. At may lumapit sa akin na klase at may inabot siya sa akin at pambili ko daw ng materyales sa aking gagawing mga activity. Simula pa lang ng pasukan, ramdam ko na agad ang pagbabago ng daloy ng buhay ko. Iba na ang sistema, mas maraming kailangang intindihin at pagtuunan ng pansin. Sa tuwing uuwi ako mula sa eskwela, dala ko pa rin sa isipan ko ang mga aralin, performance tasks at deadlines na tila walang katapusan. May mga gabi na hindi ko agad makatulog dahil iniisip ko pa rin kung paano matatapos ang lahat. Sa umaga, gigising akong pagod pa rin, parang paulit-ulit na labang walang takas. Mas naging mahirap ang pagiging senior high school kaysa sa junior high school. Ako na parang hindi nakapag-isip ng mga mabubuting bagay. Akala ko nung una mas magiging madali ang mga gawain ng senior high. Hindi ko akala ay mahirap pala ang pagiging senior high school. Pero kakayanin ko kasi ganito talaga ang buhay ng estudyante.